Muli po ay magandang araw sa inyong lahat. Binabati po kayo ng Solid Rock Ministries Lesson Review. Natutuwa po kami muli tayong magkasama-sama sa araw na ito. At sana po tayo ay muling magkaroon ng pakinabang o kapakinabangan sa ating gagawaing pag-aaral nito. Tayo po ngayon ay nasa ika-11 ng topic na may pamagat na dinakip at nilitis. Atin po munang babatiin si Glenn Lavinia Talasan, si Alicia Bautista, si Joy Grifalda, Roban Pena, Peña, Rico Garla ng Punta SDA Church, Geraldine Manuel Baligang, Pamalig, Lirio Rigis ng East Cainta, P. Arsiga, Edna Colendres, Manuel Lito Rumbang, Rizal Occidental Mindoro, Nestor Mariano, Linen Caliope, Erlinda Kahukong, Aida Almasco, Melvin Lastima ng Tansa Cavite, Lili Tolentino Arispa, Cheryl Del Mundo ng Subic Church, Rique Pan Proelda ng Lapnig SDA Church, Leonardo Padriquela ng Lipa Adventist Academy, magandang araw po, Rosana Elcano, Marlon Magsayo ng Antipolo Central Church, MC Parinas Pariñas, Cagayan Valley, si Vern Pronda ng Marigondon, Cavite, si Tonet Arayata, Miles Orpina ng San Miguel, Bulacan, si Prese Lasso, Marie Contapay, Rowena Cahigos, Josan Ilhido, Arturo Alcantara, Ruth Antulen Balsamo ng Busaran, Wilma Maglagi ng Bulacan, Edwin Ricaldo ng Milan, Ricky Chong, Nestor Mariano, Edmond Sabio, Chris Tino, Guillermo Ayala ng Isaub, Aborlan, Palawan, Jonathan Haung, Cecilia Baal, Maria Bacan, Charlie Matic, Clark, Cyril, Raven, Jacob, Eds, Salvatora Matic, Clarizel Quezon ng Magallanes, Cavite, Loenda Custodio ng Naik, Cavite, Esther Venida ng Lipa, Batangas, Feliciano Matbagan, Nena Caperal ng Daet, Mierna Medina ng Malagasan, Imos, Cavite, Binacio Marquez ng Tacras, Nara, Palawan, Alberto Bautista ng Bella Vista. And po ang mga pangalan na ating nabanggit sa araw na ito. Tayo po ngayon ay pupunta na sa ating topic na pag-uusapan ngayon, dinakip at nilitis. Ika-11 topic. Tayo po muna ay mag-pray at hingin natin ang tulong ng Panginoon. O Diyos ka po, makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa muling pagbibigay sa amin ng pagkakataon na makapag-aaral na inyong banal na salita. Patuloy po na kami, Panginoon, pakisamahan. Tulungan din po ang mga taong nagsusubscribe at nag-aaral din po ng review ito ng aming lesson. Buksan po ang aming mga puso't isipan at amin po maliwanagan ang mga nais mo pong iparating sa amin sa pamamagitan ng lesson na ito. Ipalain din po si Pastor Levi Perdon sa kanyang pag-discuss. Pagkawarin po kami sa iyong mga pagkukulang at pagkakasala sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Ang ating pong talatang sa uluhin ngayon ay makikita natin sa Marcos 14:36 at kanyang sinabi, Aba, Ama, may pangyayari sa iyo ang lahat ng mga bagay. Ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Ang tala ni Marcos sa Kapitulo 14-16 ay patungkol sa 4 na nananabing araw ng ministeryo ni Kristo, ang huling hapunan, ang pagdakip, pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon. Sa Kapitulo 14 ay nagsimula ang isang kwento ng magkasalungat na karanasan at nagtatapos sa magkasalungat na pahayag ng dalawang karakter ng kwento. Dito nakikita natin kung gaano kalalim ang ugat ng kasalanan at kung gaano higit na malalim ang pag-ibig ng Diyos at ang paraan ng kaligtasan ng tao. Napakahalaga at maunawaan nating mabuti ang mga bagay na ito upang ating maunawaan ang tunay na turo tungkol sa kaligtasan. Topiko na ang mga theologians ay nagkakasalungatan at madalas pinag-uugatan ng pagtatalo-talo.
Ano nga ba ang mahalagang aral nito? Narito po ang mga katanungan na ating pong pag-uusapan ngayon. Number 1, ano ang dalawang kwento na di makakalimutan datapwat may magkaibang kakakantungan? Number 2, ano ang dakilang aral ang masusumpungan natin sa kwento ng huling hapunan? Number 3, ano ang mahalagang aral ang itinuturo sa karanasan sa Gethsemane? Number 4, ano ang itinuturo ng kwento tungkol sa pagkakanulo sa Panginoon at ang paglayo ng mga alagad? At number 5, sa tanong na sino ka nga ba, anong naging tugon ni Jesus at ano ang kahalagahan nito? So sige po, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal mga kapatid. Sana po tayo ay naging ligtas sa nagdaang bagyo. Ano po? Titingnan po natin dyan sa Marcos 14:1 hanggang 11, ano po ba ang sinasabi? Pagkaraan nga ng 2 araw ay kapistahan ng Pasko at ng mga tinapay na walang libadura at pinagsisikapan ng mga pangulong saserdote at ng mga eskriba kung paanong siya ay huhulihin sa pamamagitan ng daya at siya ay maipapatay. Sapagkat sinasabi nila huwag sa kapistahan baka magkagulo ang bayan. At samantalang siya ay nasa Betanya sa bahay ni Simon na kitongin, samantalang siya ay nakaupo sa pagkain ay dumating ang isang babae na may dalang isang sisidlang albastro na puno ng unggwentong nardo na totoong mahalaga at binasag niya ang sisidlan at ibinuo sa kanyang ulo. Datapwat may ilan na nagagalit sa kanilang sarili na nagsipagsabi, ano ang layo ng pag-aksayang ito ng unggwento? Sapagkat ang unggwento ito ay maipagbibili ng mahigit sa 300 denaryo at maibibigay sa mga dukha at inupasalaan nila ang babae. Datapwat sinabi ni Jesus, pabayaan niyo siya, bakit niyo siya binabagabag? Mabuting gawa ang ginawa niya sa akin sapagkat laging nasa inyo ang mga dukha. At kung kailanman ibigin ninyo ay mangyayaring magawa ninyo sila ng magaling, datapwat ako'y hindi laging nasa inyo. Ginawa niya ang kanyang nakaya, nagpauna na siya na pahiran ang katawan ko sa paglilibing sa akin. At katotohanan sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang ebanghelyo sa buong sanglibutan, ay sasaysayin din ang ginawa ng babaeng ito sa pag-aalala sa kanya. At si Judas Iscariote, na isa sa 12, ay naparoon sa mga pangulong saserdote upang ipagkanulo niya siya sa kanila. At sila, pagkarinig nila nito, ay nangatuwa at nagsipangakong siya bibigyan ng salapi at pinagsikapan niya kung paanong siya ay kanyang maipagkakanulo sa kapanahunan. So dito po ay mayroong nabanggit na dalawang mabuting bagay. Yung ginawa ng babae sa Panginoon at yung pagbibigay ng tulong sa mga dukha. Datapwat kung atin pong papansinin, dalawang magkaiba ang motibo. Ang isa ay dahilan sa pag-ibig at pagpapasalamat sa Panginoon sapagkat siya'y kinahabagan. Ito po kasing babaeng, bagamat hindi binigyan ng pangalan dito, kapag ka binasa po ninyo sa tala ng ibang mga gospel writer, ating makikilala na malamang ito ay si Maria Magdalena o Maria na kapatid ni Lazaro na inibig ng ating Panginoon at pinagaling mula sa masamang espiritu. Pinalayas niya yung masamang espiritu na tumatahan sa babaeng ito. Kaya nga't gayon na lamang ang kanyang pagpapasalamat. At para maihanda ang ating Panginoon sa nananapit niyang kamatayan, ay kanyang binuhusan ng unggwento ang kanyang katawan. Sa kabila naman ito si Judas ng wika, maganda rin yung iniisip, makatulong sa mga dukha. Datapwat kung ating pong pag-aaralan ang tala ni Juan, hindi sapagkat siya'y may malasakit sa dukha, kung hindi sapagkat siya'y kumukuha ng kayamanang inilalagay sa supot na siya ang may hawak. So mga minamahal, dito po ay sinasabi na ano ba ang motibo ng ating ginagawa. Maaaring tayo gumagawa ng mabuti, subalit hindi mabuti yung nasa ilalim o nasa puso natin. Kahit po yung pangaral ng Ebanghelyo, isang mabuting bagay na marapat nating gawin. Datapwat kung ang pangaral natin ng Ebanghelyo ay dahilan sa gusto nating tayo'y maligtas, ibig sabihin, mayroong selfish motive at hindi katanggap-tanggap sa Panginoon yun. Ang iniibig ng Panginoon, kung tayo'y mangangaral,
tayo'y nagbabahagi ng mabuting balita. Mabuting balita sapagkat naranasan natin ang kabutihan. Hindi sapagkat ating nabalitaan at pagkatapos gusto nating tayo ay maligtas. So ano ba ang motibasyon ng ating ginagawa? Pag-ibig ba sa Diyos o pag-ibig sa sarili? Tanda po ninyo, yung paggawa ng mga bagay na para sa sarili, may motibasyon na selfish, ay pagiging pudas. At ngayon naman po sa pangalawang katanungan, ano ang dakilang aral ang masusumpungan natin sa kwento ng huling hapunan? Alright. Atin pong titingnan dyan sa Marcos 14, talatang 22 hanggang 31. Ano naman ang sinasabi? At samantalang sila nagsisikain ay dumampot siya ng tinapay at ng kanyang mapagpala ay kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila. At sinabi, inyong kunin ito ang aking katawan. At siya'y dumampot ng isang saro. At nung siya'y makapagpasalamat ay ibinigay niya sa kanila. At doon nagsisiinom silang lahat. At sinabi niya sa kanila, ito'y ang aking dugo ng tipan na nabuhos dahil sa marami. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na hindi na ako iinom ng bunga ng ubas hanggang sa araw na iyaon na inumin kong panibago sa kaharian ng Diyos. Pagkaawit nila ng isang himno ay nagsiparoon sila sa bundok ng mga olibo. At sinabi sa kanila ni Jesus, kayong lahat ay mga titisod sapagkat nasusulat, sasaktan ko ang pastor at mga ngalat ang mga tupa. Ngayon may pagkabangon ko ay maauna ako sa inyo sa Galilea. Datapot sinabi sa kanya ni Pedro, bagamat mga titisod ng lahat, ngunit ako'y hindi. At sinabi sa kanya ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo na ngayon, sa gabi ring ito, bago tumilaw ang manok ng makalaway, ikakaila mo akong makaitlong. Datapot lalo nang nagmatigas siya na sinabi, kahit kahimat kailangang mamatay akong kasama mo, ay hindi kita ikakaila. At sinabi rin naman ng lahat ang gayon din. So, mga minamahal, tatlong bagay ang dapat nating tandaan. Dito ay pinapakita na ang tunay na Kristo o ang tunay na Mesiyas, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa, idinidin dito na ang ating kaligtasan ay tanging sa pamamagitan ng kamatayan lang ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang wika niya, ito ang aking laman, ito ang aking dugo. Sapagkat inihayag ng ating Panginoon na kinakailangan talaga siyang mamatay. Pangatlo, sabi ng Panginoon, kayo ay lalayo sa akin. Sabi ni Pedro, Panginoon, kailanman hindi mangyayari yan. Bagamat silang lahat lumayo, subalit hindi ako. Mga minamahal, dito ay pinapakita nag-aanuman ang ating desisyon na tayo ay magiging matibay, wala sa ating sariling lakas at kapangyarihan ang pagtatagumpay. Tayo ay makatitindig lamang sa katotohanan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang laman ay mahina. Sa palagay lang natin, tayo ay malakas at hindi matitinag. Datapot ang katotohanan, tayo'y mga mahina. At yan ang marapat nating tanggapin at magtiwala tayo ng tanging-tangi sa pag-ibig ng ating Panginoon. Sapagkat sabi ng Panginoon, darating din ang araw, pagkatapos nito, pag nakabalik ka na, ay palakasin mo ang iyong mga kapatid. Ibig sabihin ng Panginoon, alam ko na kayo'y magkakasala, datapot tandaan ninyo, mahal ko kayo, hindi ko pa kayo itatakwil. Manindigan pa rin kayo sa bandang huli sapagkat ang Panginoon patuloy na gagawa alang-alang sa ating kaligtasan. Ito naman po ang ating pangatlong katanungan. Ano ang mahalagang aral ang itinuturo sa karanasan sa Getsemani? Ayan, titingnan po natin diyan sa talatang 32 hanggang 42, ano po naman ang sinasabi. At nagsirating sila sa isang dako na tinatawag na Getsemani, at sinabi niya sa kanyang mga alagad, magsiupo kayo rito samantalang ako'y nananalangin. At kanyang isinama si Pedro at si Santiago at si Juan, at nagpasimulang nagtakong totoo at namanglaw na mainam. At sinabi niya sa kanila, namamanglaw na lubha ang aking kaluluwa hanggang sa kamatayan, mga tira kayo rito at mga puyat. At lumakad siya sa dako paroon, magpatira pa sa lupa at idinalangin na kung mangyayari, ay makalampas sa kanya ang oras. At kanyang sinabi, Aba, Ama, may pangyayari sa ilang lahat ng mga bagay, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayon may hindi ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo.
At siya'y lumapit at narat ng sila'y natutulog. At sinabi kay Pedro, Simon, natutulog ka baga? Hindi ka makapagpuyat ng isang oras. Kayo'y magpuyat at magsipanalangin upang huwag kayo magsipasok sa tukso. Ang Espiritu sa katotohanan na may ibig datapot mahina ang laman. At muli siyang umalis at nanalangin na sinabi ang gayon ding mga salita. At muli siyang nagbalik at narat ng sila'y natutulog, sapagkat nangabibigat ang totoo ang kanilang mga mata at wala silang maalaman sa kanyang isasagot. Sa kanya'y isinagot. At lumapit siyang bilang ikatlo at sinabi sa kanila, mga tulog na kayo at mga pahinga, sukat na. Dumating na ang oras, narito na ang anak ng tao ay pagkakanulo sa mga kamay ng mga makasalanan. Magsitindig kayo, hayo na tayo, narito malapit na ang pagkakanulo sa akin. Ang sabi ng Panginoon, nalulungkot ako na halos kanyang ikamatay. Ibig sabihin, yung kanyang pananalangin ay talagang nais niyang humingi ng tulong at kailangan niya ang suporta ng kanyang mga kaibigan. Datapot si Pedro na nagsabi na kailanman hindi ka namin tatalikdan sa halip na nananalangin kasama ng Panginoon o nagbabantay ay natutulog. So makikita po natin yung napakalaking agony ang dinaanan ng ating Panginoon. Subalit atin pong pansinin ang sinabi ng ating Panginoon sa panalangin. Kung maaari, makalampas sa akin ang oras na ito. Datapwat ang sabi niya, Aba, Ama, huwag ang aking kalooban kung hindi ang iyong kalooban. Mga minamahal, napakaliwanag po na kalooban ng Diyos na tayo'y maligtas. Kalooban ng Diyos na tayo'y magkaroon ng pag-asa. Kaya't kanyang ipinahintulot na ang kanyang buktong na anak ay mamatay. Sapagkat walang ibang kalooban ng Diyos kung hindi ang tayo ay mabuhay at maligtas. Subalit dito po ay hinayag rin yung lalim ng epekto ng kasalanan sa sangkatauhan. Isipin po ninyo, isang kaibigan ang magkakanulo sa kanya. Kaya nga't wala tayong ibang maasahan kundi ang banal na Espiritu. Ang sabi ng Panginoon, sa totoo, ang Espiritu ay handa. Datapwat ang laman ay mahina. Ganun po ang ating kalagayan. Kaya't walang ibang paraan upang tayo maligtas ang mamatay si Kristo upang sa pamagitan ng kanyang kamatayan, mabayaran ang lahat ng ating mga kasalanan at maisugo niya ang banal na Espiritu upang tayo'y matulungan mahango mula sa lalim ng kasalanan. Alam po ninyo, isang kaibigan at ipinagkanulo pa siya sa pamamagitan ng isang halik. O napaka-lungkot na isipin. Subalit ito'y nagpahayag lamang kung gaano kalalim ang naging epekto ng kasalanan sa buhay ng tao. So, kailangan na si Kristo mamatay para sa atin at isugo ang banal na Espiritu alang-alang sa ating katuusan. Okay po, at ngayon naman po sa pang-apat na tanong, ano ang itinuturo ng kwento tungkol sa pagkakanulo sa Panginoon at ang paglayo ng mga alagad? Sige, tingnan natin diyan sa talatang 43 hanggang 52. At pagdaka samantalang nagsasalita pa siya, dumating si Judas, na isa sa 12 at kasama niyang isang karamihang may mga tabak at mga panghampas at mula sa mga pangulong saserdote at sa mga eskriba at sa matatanda. At ang nagkanulo sa nasa kanya ay nagbigay sa kanila ng isang hudyat na sinasabi, ang aking hagkan ay yaon nga, hulihin ninyo siya at dalhin niyo siyang maingat. At nang dumating siya, pagdakay lumapit siya sa kanya at nagsabi, Rabbi, at siya'y hinagkan, at siya'y sinunggaban nila, at siya'y kanilang dinaki. Datapot isa sa nangaraw na nagbunot ng kanyang tabak at sinugatan ng alipin ng dakilang saserdote at tinigpas ang kanyang taingan. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, kayo bagay nagsilabas na parang laban sa isang tulisan, may mga tabak at mga panghampas upang dakpin ako? Araw-araw ay kasama ninyo ako sa templo na nagtuturo at hindi niyo ako minuli. Ngunit nangyari ito upang matupad ang mga kasulatan. At iniwan siya ng lahat at nagsitakas.
At sinundan siya ng isang binata na nababalot na isang kumot ang katawan niyang hubot-hubad at hinawakan nila siya. So makikita po natin dito, kagaya ng nabanggit ko, ang lalim ng naging epekto ng kasalanan sa tao. Ang tao ay halos naging kagaya na ni Lucifer ang karakter. Napakalalim ng pagkabaon sa kasalanan. Isipin mo, isang kaibigan, itinuro pa siya sa pamamagitan ng isang halik. Alam po niyo, napaka-traitor. Akala mo'y kaibigan, subalit kalaban. Walang pinag-iba sa karakter ni Satanas. Nakala mo'y kaibigan nung lumapit kay Eva, alam ninyo, kaya ayaw ng Panginoon na kayo'y kumain yan sapagkat ayaw niya na kayo'y maging kagaya ng Diyos. So akala mo'y kakampi, datapwat kalaban. Ganyan si Satanas. Kaya marami sa atin, sa ating kapanibutan, ang mapapansin natin na maganda kapag kakaharap mo. Datapwat pagtalikod mo, iba na ang sinasabi. Kayo ba'y nalulungkot kapag kayo ay ginawa ng ganito? Tatandaan po, yan ay naturalisa ng tao. Akala mo'y kaibigan, subalit hindi pala. Kahit na yung 12 alagad, lahat sila ay lumayo maliban sa isa ang wika na nababalot ng kumot na hubot-hubad, hindi makaalis marahil. Dahilan baka makita yung kanyang pagkahubot-hubad. Subalit isang bagay ang maniwanag, lahat sila ay lumayo dahilan sa takot. Kaya't dito, makikita natin ang lalim ng epekto ng kasalanan, subalit dito rinahayag ang lalim ng pag-ibig ng Diyos para sa atin, ang dakilang kanyang panukala para sa ating kaligtasan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sapagkat ang kasalanan ay malalim, higit na malalim ang pag-ibig ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Kaya purihin natin, sambahin ang Panginoon at italaga natin ang ating sarili sa Kanya sapagkat ang Kanyang pag-ibig ay tunay na dakila para sa bawat isa sa atin. At ngayon po naman sa ating huling katanungan, number 5, sa tanong na sino ka nga ba, ano ang naging tugon ni Jesus at ano ang kahalagahan nito? Ayan, titingnan po natin sa talatang 60 hanggang 72. Ano ba ang sinasabi? At nagtindig sa gitna ang dakilang saserdote at tinanong si Jesus na sinabi, hindi ka sumagot ng anuman. Ano ang sinasaksihan ng mga ito laban sa iyo? Tatapot siya hindi umimik at walang isinagot. Tinanong siyang muli ng dakilang saserdote at sinabi sa kanya, ikaw baga ang Kristo, ang anak ng mapalad? Sinabi ni Jesus, ako nga, at makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan at pumaparito na nasa mga alapaap ng langit. At hinapak ng dakilang saserdote ang kanyang mga damit at nagsabi, ano pang kailangan natin ng mga saksi? Narinig ninyo ang kapusungan? Ano sa akala ninyo at hinatulan nilang lahat na sila'y dapat mamatay? At pinasimulang luraan siya ng ilan at tinakpan ang kanyang mukha at siya'y pinagsusuntok. At sa kanya'y kanilang sinabi, hulaan mo, at siya'y pinagsusuntok ng mga punong kawan. At samantalang nasa baba, si Pedro sa looban ay lumapit ang isa sa mga alilang babae ng dakilang saserdote. At pagkakita niya kay Pedro na nagpapainit ay tinitigan niya siya at sinabi, ikaw man ay kasama rin ng Nazareno na si Jesus. Datapot siya'y kumaila na sinasabi, hindi ko nalalaman, inaunawaan man ang sinabi mo. At lumabas siya sa portiko at tumilaok ang manok at nakita niya ang alilang babae at nagpasimulang magsabing muli sa nangaroon, ito ay isa sa kanila. Tatapat muli ikinaila niya. At hindi nalaon at ang nangaroon ay nagsasabing muli kay Pedro, sa katotohanan ikaw ay isa sa kanila sapagkat ikaw ay Galileo. Tatapot siya ay nagpasimulang manungayaw at manumpa, hindi ko nakikilala ang taong ito na iyong sinasabi. At pagdaka bilang pangalawa ay tumilaok ang manok at naalaala ni Pedro ang salitang sinabi ni Jesus sa kanya, bago tumilaok ang manok ng makalawa, ay kakailangan mo akong makaitlo at nang maisip niya ito ay tumangis siya.
So, dito po, makikita natin, alam na ni Jesucristo kung kanyang tatanggapin at sasabihin na siya ang Mesiyas, tiyak na siya'y papatayin. Datapwat palibhasang gayon na lamang ang kanyang pag-ibig at pagnanais na tayo'y iligtas. Sinabi niya, ako nga. At matapos na sabihin niya yun, hinapak ng saserdote ang kanyang damit at sinabing, ano pa ang kailangan nating patutuo? So siya ay niluraan, siya ay sinampal, siya ay sinuntok, lahat ng pangduduwag ginawa sa kanya. Subalit ang lahat maluwag sa puso na tinanggap ng ating Panginoon, palibhasang gayon na lamang kadakila ang kanyang pag-ibig at pagnanasa na tayo ay maligtas. Si Pedro, na representante ng tao, nangako na magiging tapat at maninindigan, ngayon nagsasabi, hindi ko siya kilala. Ikinaila ang ating Panginoon. At siya'y sumumpa pa na hindi niya kilala ang Panginoon. Muli, nagpapahayag kung ano ang kakayanan ng tao. Kaya't hindi katakataka na sinabi ni Isaias, ang aming katuwiran ay tulad lamang sa isang maruming basahan. Hindi lang basta basahan, kundi maruming basahan. Kaya nga po napakaliwanag na talagang kailangan na si Kristo ay mamatay para sa atin at kailangan natin ang banal na Espiritu. Kaya huwag po tayong magdala-dalawa na laging mag-aral ng salita ng Diyos na kinasihan ng banal na Espiritu at manalangin taos puso na kahit manawari tayo'y puspusin ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sapagkat ang Espiritu ay handa, datapwat ang laman mahit. Mga minamahal, sana po ay ating natutunan na tayo ay lupusang magtalaga sa ating Panginoon. Pakatatandaan, walang ibang nais ang ating Panginoon kung hindi ang ating kaligtasan. At pakatatandaan, wala tayong lakas sa ating sarili. Kung wala ko, wala kayong magagawa, ang sabi ng Panginoon. Panampalatayan na po natin ito. At yan po, natatapos ang ating talakayan sa araw na ito at maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Narito po ang ating mga summary na iiwanan namin sa inyo pang mas lalo po nating maunawaan ang ating pinag-aralan. Number 1, mabuting gawa dahil sa pag-ibig kay Kristo ang tanging kikilalanin, hindi ang mabuting gawa dahil sa sakim na layunin. Number 2, si Kristo ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan mula sa pagiging kalarawan ni Satanas o mapagkanulo tulad ni Judas at Pedro. Number 3, kung maaari, subalit walang ibang paraan na tayo ay maligtas, kundi ang kamatayan ni Kristo upang tayo man ay mamatay sa sarili at mabuhay kay Kristo. Pang-apat, ang pagkakanulo kay Kristo at ang paglayo ng mga alagad ay naghahayag ng lalim ng pagkaalipin ng tao sa kapangyarihan ni Satanas, subalit ang biyaya ng Diyos ay sapat upang tayo ay ligtas. Number 5, sino ka nga ba? Yan ang nasasagot kung papaano tumitindig sa panahon ng matinding pag-uusig. So mga minamahal, sana po ay muling nakatulong itong ating maikling pag-aaral, ang pagpapala ng Panginoon sa ating lahat. Tayo po ay sama-samang manalangin. Ama po naming banal, sa oras kong ito, kayo po'y lumalapit muli sa iyo na nagpapasalamat. Dinadakila ka sapagkat walang ibang nais ang iyong puso kung hindi ang aming kaligtasan. Salamat po sa aming Panginoon. Sa lalim ng kanyang pag-ibig na kanyang ibinigay ang kanyang sariling buhay, alang-alang sa amin na kami ay mapatawad at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po sa banal na Espiritu na laging handa upang kami tulungan. Tulungan lang nawa kami na kilalanin na sa aming sarili wala kaming magagawa. Magtiwala kami sa iyong kapangyarihan, sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu at sa mayamang biyaya ng aming Panginoon. Ipagpatawad po nawa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala at tulungan kayo patuloy na magtiwala at sumunod sa lahat ng iyong kalooban. Ito po ang aming samot hiling sa ngalan po ng aming Panginoong sa Jesus. Amen. So mga minamahal, ang pagpapala ng Panginoon ay sumaating sama-sama
patuloy po na ating i-like at i-share ang ating pag-aaral na ito. Marami pa nawa ang patuloy na makinabang. Hanggang sa susunod po, tayo'y muling magsama-sama sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon.